Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay hango sa totoong kwento ng isang sundalong Hapon na sa pagtatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig, wala siyang kaalam-alam na natapos na ang digmaan kaya patuloy siyang nakikipaglaban sa loob ng halos 30 taon sa isang isla sa Pilipinas. Ang pelikulang ito ay ang Japanese war drama film na ipinalabas taong 2021 na pinamagatang Onoda, 10,000 Nights of the Jungle. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Taong 1944 sa Wakayama, Japan, si Hiro Onoda ay dismayado sa kabiguan sa buhay matapos siyang mag-aral ng pagpipilota na laman niyang hindi siya kwalipikado. Sa halip ipapadala ito sa digmaan bilang isang suicide squad pero tumanggi siyang mamatay. Kinausap ito ni Major Taniguchi na may iba pang paraan para mapatunayan ang kanyang sarili. Ipinasok si Onoda sa isang sikretong pagsasanay para sa misyon na matutunan ang lahat ng mahalagang bagay kagaya ng huwag maniwala sa mga propaganda at higit sa lahat wala silang karapatang mamatay hanggat hindi matapos ang misyon. Matapos ang 3 buwang training nagpaalam na si Onoda sa kanyang ama, pinabaunan siya nito ng patalim na magagamit sa pagkitil sa sariling buhay kung sakaling madakip ito ng mga kaaway. Kalaunan ipinadala si Onoda sa Pilipinas partikular sa isang isla ng lubang kung saan sakop ito ng puwersa ng Japan, sinalubong siya ng kapitan na si Hayakawa at dinala sa kanilang kampo. Doon inulat niya ang order sa kanyang estratehiya upang matalo ang hukbo ng mga Amerikano, ngunit ayaw makinig ng kapitan maging ang tenyente ng Suicide Boot Squad na si Suhiro dahil may nakahanda na silang plano sa pagdating ng mga Amerikano. Walang nagawa si Onoda dahil ang kapitan ang susundin nila hindi siya, ibinaba na lang nito ang mga balang dala niya na itinago sa loob ng isang kuweba. Pagbalik sa kampo tinamaan ng sakit sa bato ang kapitan, dahil wala na ito sa kondisyon hiniling ni Onoda na siya na muna ang mamumuno para maisagawa ang kanyang mga planong pagpigil sa mga kalaban na papalapit na sa isla. Pero ayaw pa din itong pumayag sa pag-asang gagaling din siya kaagad subalit nagsimula ng umatake ang mga Amerikano sa kanilang mga nasasakupan, nang balikan ni Onoda ang kapitan tinamaan ito ng pagsabog na ikinasawi ng halos lahat. Napilitan na silang umatras sa gubat para magtago kasama ng iba pang nakaligtas sa kampo sa taas ng bundok. Naabutan nila doon si Teniente Suhiro ang tanging nakaligtas sa kanyang mga kasamahan matapos salakayin ng mga Amerikano. Patay na rin ang halos lahat ng sangay ng sandatahan at nasakop na ng mga Amerikano ang iba't ibang panig ng isla na ilang kilometro lang ang layo sa kanila. Tanging may mga sakit na lang ang natitira na pinili na ding magpaiwan upang tapusin ang sarili pagdating ng mga kaaway kaya binigyan nito ni Onoda ng pampasabog na maaari nilang magamit. Agad nang umalis ang natitirang mga sundalo para maghanap ng pagkukublian, nadaanan nila doon ang bagong bakas na siguradong nalalapit na lang sa kanila ang mga Amerikano. Ilang araw na silang naglalakbay nang walang kinakain dahilan ng nanghihina na ang iba, nagpunta ang grupo sa imbakan ng pagkain upang doon pag-isipan ang mga susunod na hakbang. Subalit hindi naging madali ang pananatili nila sa kuweba matapos magtalo-talo ang iba sa pagkain, upang mapigilan ang kaguluhan iniling ng tenyente na maghati na lang sila sa 2 pangkat. Sa kalagayan din nito na anumang sandali ay maaari silang traidorin kaya pumayag na si Onoda. Pinili ni Kazuko ang mukhang mapagkakatiwalaang tauhan na si Shimada at Akatsuki kabilang ang magkakapatid na Mito. Walang ibang hangad si Onoda kundi bawiin sa mga Amerikano ang kontrol sa isla sa pamamagitan ng guerrilla warfare, ngunit isang umaga nagising na lang silang umalis na ang magkakapatid na Mito, hinayaan na ito ni Onoda at ipinagpatuloy ang kanilang napag-usapang plano sa kabila ng mga hamon. Dahil sa kakulangan sa pagkain nabubuhay na lang ang grupo sa mga nakukuhang prutas sa gubat, nang tumigil na ang bagyo bumaba na sila sa bundok upang magtungo sa nayon na nadaanan ang magkakapatid na Mito na wala ng buhay. Pagdating sa nayon wala na silang nakita kundi bakas ng naiwang digmaan, 2 Pilipino ang natagpuan nila doon na nagsasabing matagal nang natapos ang digmaan at umalis na ang mga Amerikano. Biglang may nagpaputok sa kanila, napalaban ang mga ito sa mga Pilipinong guerrilla na nakikipaglaban sa mga Hapon. Nagawa nilang mapatay ang mga ito pero hindi naniniwala si Onoda na tapos na ang digmaan na iniisip nitong isa lang panlilinlang, nangingibabaw sa kanya ang kagustuhang mabawi ang nasakop ng mga Amerikano hanggang sa dumating ang kanilang hukbo na sinang-ayunan din ng lahat. Upang madaling maisagawa ang kanilang mga plano,
Gumawa si Onoda ng sariling mapa para mas madaling matindaan ang mga lugar. Bilang kulang na kulang sila sa pagkain, nagnanakaw ang mga ito sa mga magsasaka ng bigas at sinusunog ang damo bilang estratehiya upang makatawag pansin sa mga kapwa kasundaluhan. Ilang taon pa ang nagdaan pinanghihinaanan ng loob si Akatsuo sa ganoong buhay na hindi naman alam kung sino talaga ang kanilang kalaban. Paggising kinabukasan umalis na ito na wala pang dalang armas, nag-alala ang lahat kaya hinanap ni Onoda ang sundalo mag-isa. Habang naiwan ang dalawa biglang bumuhos ang malakas na ulan, gumawa si Kasuga at Shimada ng kubo na kanilang matutuluyan. Natagpuan naman ni Onoda si Akatsuo na nanghihina sa isang tabi, isinama niya ito pabalik upang malunasan ang karamdaman. Nang magising ito labis ang ipinagpasalamat ng batang sundalo na hindi siya pinabayaan. Nagpatuloy ulit ang grupo sa kanilang misyon ngunit hindi rin naging madali ang lahat dahil may mga pagkakataon na hindi na sila nagkakasundo. Naiintindihan ni Onoda na kailangan din nilang kumain ng karne paminsan-minsan, bumaba ang mga ito ng bundok para manghuli ng baka subalit nang kukunin na bigla na lang silang tinambangan ng mga Pilipinong guerrilla, tinamaan si Shimada habang nagawa ding mahuli ni Onoda ang isa sa kanila. Ganun pa man, hindi na nagtagal ang sundalo mula sa tama nito sa ulo na agad nilang inilibing ang katawan, sinisisi naman ni Kuzuka ang sarili sa kanilang pagtatalo. Hindi na rin napigilan ni Akatsuo ang nararamdaman na wala naman talaga silang kaaway dahil wala na silang nakitang Amerikano matagal ng panahon, hindi pa din sang-ayon si Onoda dahil wala itong ibang iniisip kundi ang misyon niya at ipinapatay sa sundalo ang kanilang bihag sa pagsubok nitong lumaban sa kanila. Nang magpapahinga na ang lahat gusto nang umalis ni Akatsuo ngunit nagising si Onoda at pinigilan ito, hindi na nagpapigil ang sundalo kung saan tuluyan na nitong nilisan ng grupo. Dalawa na lang sila ngayong natitira na nagpatuloy sa kung ano ang kanilang ipinaglalaban, paglipas ng ilang taon sa gubat nakarinig ang dalawa ng panawagang may naghahanap sa kanilang mga tao na nagmula pa sa Japan. Si Akatsuo at ang pamilya ni Onoda nanawagan ng kanilang paglabas sa gubat para umuwi ng Japan. Ngunit hindi naniniwala si Onoda na totoo ang mga ito at iniisip na isa lang panlilin lang upang sumuko sila. Gabi nang umalis na ang lahat, kinuha ng dalawa ang iniwang mga pahayagan at litrato ng kanilang bansa, hindi pa rin kumbinsido ang tenyente na nasakop ng kanluran ang kanilang kultura, maging ang napakinggan nila sa radyo iniisip ni Onoda na isa lang itong propaganda. Sa palaging pakikinig ng radyo naniniwala silang mahalaga ang ginagampanan nilang papel para mabawi ulit ang mga isla sa Pilipinas. Iniisip ni Onoda ang kanta na may sikretong mensahe para sa kanila na naiugnay at napagtantong darating ang hukbo sa hilagang bahagi ng isla. Agarang nagpunta doon ang dalawa upang tingnan pero wala silang makita, naligo na lang ang dalawa sa dagat sa pagkakataon na naroon na din sila. Si Kasuga hindi na iniisip ang umuwi sa Japan dahil sa ganda ng Pilipinas na malaparaiso. Ilang taon pa ang nagdaan, patuloy pa din ang dalawa sa kung anong misyon ang kanilang pinaninindigan habang ang tanging pinagkakaabalahan ay ang pakikinig sa radyo tuwing gabi, biglang nakarinig ang mga ito ng ingay mula sa labas at natagpuan doon ang isang babaeng Filipina. Mas takot pa sa bagyo ang babae kaysa sa kanilang dalawa. Gusto nang umalis ni Onoda dahil baka matuntan sila sa iniisip niyang kalaban pero ipinagbukas na ni Kasuga dahil sa dilim ng paligid. Siya na din ang nagbantay habang natutulog sila ngunit bigla itong nagka-interes sa Filipina pero nakaramdam ang babae sa ginawa sa kanya, nang magising sila kinabukasan nakuha ang kanilang baril. Gusto lang umuwi ng Filipina ngunit sa takot na baril niya si Kasuga, agad namang binawi ni Onoda ang baril nito at napatay nila ang Filipina. Dahil sa kakulangan sa gamit maingat na nililinas ni Onoda ang sugat ng kasamahan, dumaan pa ang mga araw pinanghihinaan din si Kasuga dahil iniisip nitong wala na siyang silbi. Di nagtagal unti-unti nang gumaling ang sugat ng sundalo, kahit hirap na hirap pinipilit niya ang sarili na kumilos upang makatulong sa tenyente. Naglaba ang dalawa sa ilog subalit nawawala ang baril ni Kasuga sa pagkaanod sa ilog. Nagalit si Onoda dahil magdudulot ito ng panganib sa kanila kaya hinanap ng tenyente ang baril pero hindi niya ito makita. Buti na lang napansin ni Kasuga na baliktad ang agos ng tubig, nang puntahan niya ang dulo nakita niya doon ang baril na ikinatuwa ng dalawa ngunit biglang may umatake sa kanila, sinubukang lumaban ni Onoda subalit napatay ang kasamahan dahilan ng napilitan na itong tumakas palayo. Sa kabila ng mga hamon, nagpatuloy si Onoda na namumuhay mag-isa sa gitna ng gubat,
Kung paano sila kumikilos noon, ganun din ang ginagawa niya sa pag-asang matunton ng hukbo ng Japan, pag may pagkakataon dinadalaw niya ang mga libingan ng mga kasamahan sa paglipas ng panahon sa pag-iikot sa gubat. Samantala, isang binatang manlalakbay na nagmula sa Japan ang nagpunta sa isla ng lubang upang hanapin ang sundalo. Nakarinig si Onoda ng musika sa radyo na madalas niyang kinakanta noon kasama ang mga kasamahan. Pinuntahan niya ito at nakita ang binata na nagulat nang matagpuan siya at pinaalam sa kanyang 30 taon nang nakakaraang nagtapos ang digmaan, halos hindi pa din ito naniniwala sa mga sinasabi ng manlalakbay. Dahil matagal na din ang panahong pananatili ng sundalo sa gubat, inalok niya ito ng pagkain at inumin subalit hindi tumugon si Onoda. Iniisip ng binata wala itong tiwala sa kanya kaya uminom siya hanggang sa malasing. At patuloy na kinumbinsi ang sundalo na kailangan na niyang umuwi ng Japan kaysa sinasayang ang buhay sa walang katuturang ipinaglalaban. Dahil dito uminom na din si Onoda at naalala ang mga sandaling kasama ang komandante. Ang paraan lang para maniwala siyang tapos na ang giyera ay hanapin si Major Taniguchi at dalhin sa kanya. Kinabukasan nagpakuha ng litrato ang dalawa bilang ebidensyang buhay pa ang sundalo. Binigyan niya si Onoda ng 2 linggo para lumabas ulit sa gubat sa muli niyang pagbabalik. Pagdating ng Japan pinuntahan agad ng binata si Taniguchi ngunit itinatanggi nitong may ugnayan siya sa militar. Pilit itong kinukumbinsi ng binata na sumama sa Pilipinas para sunduin ang sundalong nagngangalang Hiro Onoda subalit wala itong matindaan sa kabila ng litratong ipinakita niya. Nahirapan ang binata sa pagkumbinsi sa dating commander na isama sa Pilipinas. Pagbalik nito para kumuha ng maiinom pinakita niya ang mapa ng kinaroroonan ni Onoda kung saan biglang naalala ni Taniguchi ang sundalo sa lumang litrato. Hindi nagtagal nakabalik na sila sa Pilipinas, lumabas din ulit si Onoda sa gubat at nakita ang dati niyang komandante sa muling pagkakataon. Agarang binasa ni Taniguchi ang utos noon sa panahon ng pagtatapos ng digmaan na ang lahat ng sundalo kabilang ang Special Squadron ay tumigil sa lahat ng gawaing militar at sumuko sa puwersa ng Amerikano at Pilipino, dahil dito agad tinanggal ni Onoda ang lahat ng bala sa armas niya bilang pagtatapos ng giyera. Matapos nito, isinama na siya pabalik sa Japan kung saan binigyan siya ng pagkilala, at makapagpahinga na din sa ilang taong paninirahan sa gubat sa paniniwalang patuloy pa din ang digmaan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!